Magandang gabi po. Muli, tayo po ngayon ay nasa Bible Logic Online Bible School. At marami po tayong tinatalakay nitong nakaraang ilang linggo. Napakarami po ang naging discussion po natin. At ang isa po sa mga mabibigat na naging discussion po ay yung inspiration of the King James Bible. Marami pong mga nagtanong, marami po ang mga nagparating ng kanilang argumento. Bakit sinasabi nila hindi inspired ang King James Version? At sa totoo yan, meron pong isang masugid na nakikipagtalasan sa akin. At bagamat may mga mabibigat na salita na binibitawan ng isa't isa sa amin, pangit naman sabihin siya lang, ay mahalaga po na i-discuss po natin kasi naipangako ko po ito. Pagpaumanhin niyo po, hindi naman ako security guard na ang trabaho ay paupo-upo, na ang trabaho ay walang masyadong ginagawa. Kaya hindi ko agad maasikasong sumagot. Dahil napakadaming trabaho. Katulad ngayon, kadarating ko lang po. At pinilit ko agad na makarating dito. Kaya nagpalit lang po ako ng pag-itaas. Naipangako ko po kay Debrando Bobier. Debrando Bobier. Yung sasagutin ko ho, yung kanyang mga argumento, medyo sa tingin ko galit po to sa Baptist kasi ang tawag niya sa mga Baptist ay Baptist. Well, hindi ko man alam ang dahilan kung bakit gano'n ang pagkagalit niya. Pero nagbigay po siya ng mga argumento at nagpatunay na ang King James Version ay hindi inspired. At isinulat ko po yung mga iisa-isahin kong sagutin. Kanya nga lamang, wala pong mas maganda po na maipaliwanag ko muna para maging klaro. Kung magre-research po kayo sa internet, sa Google, halos wala akong magsasabi sa inyo na inspired ang King James Version. At marami pong mga argumento na isinumiti. Lahat po halos na nagsasabi na hindi inspired ang King James Version. Ang unang tanong ko, pwede bang pakipaliwanag mo? Bakit mo nasabing hindi ito inspired? Ang pinaka-worst na argument na isinumite o sinabi ng mga nagko-comment ay yung sabihin nilang may error po kasi. Alam nyo, that argument is not enough to prove that the King James Version is not inspired. Which in fact, mga kapatid, that is the only argument Satan will submit to discredit the Bible. So yung first argument to counter that argument is, can you pinpoint the error? Can you pinpoint the error? Actually, may nagsabi po ng 1 John 5:7. That particular verse, I was not included in many version, but King James Bible included that in their translation. But it's already been answered. Because few ancient manuscript contains 1 John 5:7 of the King James Version. So they decided to include. And there are justification for that. But anyway, yung subject ko po ngayon, ang sabi ko nga, 2 birds and 1 stone. Dahil talagang part 4 po ito ng bakit
ang regeneration precedes faith ay mali. So I rather deal with the subject of the inspiration at ipakita bakit hindi ho dapat regeneration precedes faith. On the other hand, masasagot ko pa ho yung mga tanong ni Librando Bobier. Pangalawa, mayroon pa po akong isang kausap doon nung pinost ko po yung isang hypothetical syllogism na sinabi niya mali ito. Ang nagawa ko daw, ako daw ay gumawa ng false dilemma or false dichotomy. Well, nauunawaan ko because in the argument of either or, once you have created an error, it could fall into a false dilemma or known as false dichotomy. Pero bigyan ako ng series of question at tatalakayin ko na rin po yun kasi he so boldly accused me of making an error, logical error. Because bakit daw dalawa lang ang naging options ko samantalang may pangatlo pang option na ibinigay niya. Siguro kasama ko pong sasagutin yan. Ipinaliwanag ko naman sa kanya na o bakit ako nag-fall sa exclusive or under the either or logic rather than sa inclusive or. Dahil exclusive or yung aking ginamit, laging lang po yan. Laging X or. Isa tama, isa mali. Kaya exclusive or. At explain ko rin po yun. Pagkatapos na maipaliwanag ko na po sa inyo, ang bakit ko sinasabi na ang King James Version. Now, tandaan niyo po, King James po ang ginagamit ko kasi may nagsabi pa paano po ang Geneva Bible. Meron po akong Jerusalem Bible. Meron po akong Greek and Hebrew Bible. So, meron po akong American Standard Version. Iba't iba po yung mga version. But in particular, the very reason kung bakit King James po yung aking binabanggit is that dahil yun ang inatake ng isang pastor. Na kulto raw po ang mga maniniwala na ang King James Version ay inspired. Marahil, bagamat hindi ko po nadinig yung kanyang argumento, bakit? Hindi niya nasabi. But I assume mayroon siyang argumento. I assume mayroon siyang dahilan. At kung sasabihin niya sa akin kasi may error, yan po yung isang bagay na mabigat. Kasi bakit? You are now destroying the credibility of the translated Bible. Ano po? Ngayon, ang iisipin ng tao, basta tinranslate yan, may error yan. So, hindi ho pwede yan. Pag may error po yan, mahirap na po nating i-claim ng Word of God yan. Kasi ang Word of God pure. Pastor, yan po ang pagiging pure ay pag-aari po yan ng original. Okay, so ngayon mga kapatid, dito ipapaliwanag ko muna yung mga punto at argumento. Bakit ko sinasabi na ang King James Bible ay inspired? At bakit naman nila sinasabi na hindi? Okay? At bakit ang pinaniniwalaan lamang nila ay original manuscript, yung isinulat talaga sa original language. At yun po yung ating titingnan at yun po yung ating i-discuss. Ano po? So, yung topic po natin, i-general ko na po. Huwag na lang natin gamitin ang King James. Pero, gamitin po natin yung translated. Rather than King James. Kasi kasama na po yung King James doon.
May mga ibang translation po ba na hindi natin tatanggapin na inspired? Yes, mayroon po. Dahil hindi po sila nanatili doon sa faithful translation. Kasi ang keyword po dyan, faithful translation. At habang ipinapaliwanag ko po mamaya yung inspiration of the translated Bible, because if they deny that the King James Version is inspired, they will deny all the translated Bible is not inspired. Is inspired. Meaning, hindi na nila tatanggapin lahat regardless of what translation is that. Kasi, ang inspired lang daw po ay yung original. Ay titingnan po natin. Gagamit po tayo ng law of logic na ginagamit natin. Ano po yun? Law of continuity. Yun ang i-discuss ko. Yun yung isang batas ng Bible logic and Bible translation and Bible interpretation, other known as the law of continuity. Diyan din po papasok yung preservation. Okay, so start na po tayo. At i-discuss muna natin ang inspiration of the original manuscript. Okay? At para sa ganun, mahirap po kasing magsabi kung inspired ba o hindi inspired ang original, ang translated. So, maintindihan muna natin yung inspiration ng original. Bago tayo mag-jump into conclusion kung inspired pa ba yung mga na-translate. Ano po? So, kapag na-discuss na po natin yung original manuscript at bakit sila inspired, makikita natin, mayroon pa bang natitira sa original na na-preserve ng translated version? Kasi papasok pa. Okay, tingnan natin. Ito po yung ating i-discuss. Tama, no? Kita ba? Inspiration. Ako po sana'y nasa harapan ng malaking TV. Ang naging problem ko po ay masarap po kasi wala akong time na gumawa sa computer. Ano po? So, inspiration of the Bible. Now, wala akong question. Yung Bible, wala po. Okay. The Bible. Dinoble ko po kasi kailangan malinaw. Yan. Inspiration of the Bible. Now, ang tututukan po muna natin ay yung original. Kasi ito po yung magiging basihan natin. Paano mo masasabi na translated na yung mga yung ibang Bible, yung mga translated Bible, paano mo nasasabing inspired sila? Pag nakita na po natin. Now, ang original po, magsimula tayo sa original. Okay. Pag pinag-usapan po natin ang original at ang kanyang inspiration, tinitingnan po natin ang coverage ng inspiration of the original manuscript. Okay. Kapag pinagsabi natin ang original manuscript, yan. Ang salita pong inspiration ay galing po yan, mga kapatid, sa Greek word na theopneustos. Okay. Let me look for that para
Okay. Yung salitang inspiration. Ito, iniisa-isa ko na ha. Galing po yan sa Greek word na ang meaning ay theo, okay, theopneustos. Okay. Na ang meaning po niyan God's breath, hininga ng Diyos. Okay. So, yan po yung meaning. By the way, dadalawang verse lang po, sa King James, hindi ko alam sa ibang translation, dadalawang verse lang po ang nagsulat ng salitang inspiration. Dalawang verse lang po yan. Isa sa Old Testament at ang isa sa New Testament. Okay. Sa Old Testament, isinulat po yan sa Job 32 verse 8. Okay, pakisulat. Kung pwede mo sana, pakicomment nyo po na kung ano yung nakasabi sa Job 32 verse 8. Ito po ang sinabi ng Bible. But there is a spirit in man, and the inspiration of the Almighty giveth them understanding. Okay. Sa Old Testament, isinulat yung word na inspiration sa Job 32 verse 8. At in connection to the New Testament, ito po yung sinasabi mga kapatid ng 1 Peter, 2 Peter, chapter 1, verse 21. Sabi rito, ito yung 2 Peter 1:21. Ano po ang in-inspired sa Job 32 verse 8 at 2 Peter 1:21? Writer. Plural. Writers. There is a spirit in man, and the inspiration of the Almighty giveth them understanding. Okay. So, sa original manuscript, Ano po lumalabas na? Lumalabas na po yung mga verses. Ang writers po inspired. By the way, hindi ko sila pwedeng tawaging author. Meron po tayong more than 40 writers ng original, but they are not the author. Ano po? Kung gagamitin niyo po, ang Bible po, iisa po ang author, ang Diyos. Ano ang matatawag natin sa mga lalaki at mga propeta ng Diyos na in-inspired ng Panginoon? Sila po ay mga writers. Okay? Not authors. Writers. So, lagyan natin ito. Yan. So, sa original manuscript, inspired po ang writers. Okay? Ngayon, mayroon po sa New Testament yung pangalawang gamit ng inspiration sa New Testament. Okay. Yan po ay naisulat sa 2 Timothy 3:16. Okay. Sa 2 Timothy 3:16, ano naman ang nakasulat doon? Ito ang sabi ng Bible para makita natin. All
Scriptures is given by inspiration of God. Now, kung sa Job 32 verse 8 at 2 Peter 1:21, ang in-inspired ay writers, sa 2 Timothy 3:16, ang in-inspired A. Writings. Now, mahalaga po yan. Lagyan natin ito. Yan. O, tandaan niyo po, para maging malinaw. Ang pinag-uusapan po natin, original. Sa original, yung writer, inspired. Ayon sa Job 32 verse 8 at 2 Peter 1:21. Ayon sa New Testament, sa unang pangalawang banggit ng inspiration, sa 2 Timothy 3:16, ang in-inspired ko scriptures or writings. Yan. Ngayon, okay, kaya gusto ko malalaki ang sulat kasi para nakikita natin. Pagdating po sa writings, ano po yung kinover ng inspiration? Paano ito kinover? Ano yung scope na sasabihin natin saklaw ito ng inspiration of the writings na under sa all scriptures? Ayan. Okay. Now, wala na po akong problema dito sa, pero sige, mamaya ako magbubura. Sa writings, ang scope ng inspiration, dahil, I don't know sa iba ha, hindi ko alam yung kanilang theory sa kanilang inspiration because we don't believe in a dynamic inspiration, dictation theory, or intuition and elimination theory. What we believe that covers the inspiration of the writing according to 2 Timothy 3:16 is what? Dalawa po yun ang kinover niya, yung scope na in-inspired. Kasi mahalaga na maintindihan po ito. Okay? Tingnan po kung makikita niyo ito, ha? Gagamit ako ng green. 1. Kikita ba yung green? Verbal. Verbal inspiration. Now, under sa verbal inspiration, ano po ang sinasaklawan? Kung inspired ang original, tumutuko yan sa nagsulat, sa mga isinulat nila. Pero doon pala sa isinulat nila, may scope pa ng in-inspired. Yung verbal inspiration. Ano po ang sinasaklawan ng verbal inspiration? Ito po. Language. Yung language na ginamit po kung saan isinulat ang original na Bible. Yung original manuscript. Saan po ba na isulat ang original manuscript? Tatlo lang po ang scriptures ng original, tatlong lingwahe po ang ginamit. Yung una, sulat sa Hebrew. Okay. Now, aangat ko lang po kasi hindi naman malaki ang ating space para buburahin ko na po yung writers. Total, wala namang question dyan sa writers. Ano po? Pero mahalaga na alam nyo sa Job 32 verse 8 at 2 Peter 1:21, ang tinutukoy po dyan, writers. There is a spirit in man, but the inspiration of the Almighty, which is God, giveth them understanding. At yan din ang sinabi naman ng 2 Peter 1:21, okay, na yung prophecy naman, mga kapatid. Okay, so, ano nyo na lang ngayon? For the prophecy came not in old time by the will of man, but holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost. Okay, burahin ko muna ito at magpo-focus po ako sa writings.
Kasi marami po yung scope na kinovered ng inspiration or theopneustos or breath of God, mga kapatid. Tama, no? Bisa nag-ano sa spelling eh. Okay, yung kinovered ng writings at iisa-isahin po natin. Kasi ito po ang magdadala sa atin pagdating sa preservation and translation. Now, burahin ko po muna. Okay. Tatry ko hong dalhin ito sa layman's explanation. Okay. Now, doon na tayo sa number 2, ha? Writings. All scriptures. Doon sa letter B na yan, ha? All scriptures. 2 Timothy 3:16. Okay. All scriptures were given by inspiration of God. So, sa 2 Timothy 3:16, ang binanggit writings. Okay, ngayon, ano ho yung scope ng writings ang kinover ng inspiration? Sabi ko kanina, 1, verbal. Sa verbal, ano ho yung scope na kino-covered ho ng verbal inspiration? Okay, let me bring you to para sa ganun ay okay, ang verbal inspiration, anong kinover niyan? Small a, language. So, anong language? Saan isinulat ang original? Yung Hebrew. Ang Hebrew language, mostly of the Old Testament, were written in Hebrew language. So dahil verbally inspired ang original, so God uses the Hebrew language to write the Old Testament. Okay? 2. Aramaic. Ang Aramaic ay pinaghalong Greek and Arabic language. Few of the Old Testament were written in Aramaic, mostly Daniel. Bakit? Kasi nung si Daniel po ay nasa ilalim na po ng paghahari ni King Nebuchadnezzar. Okay? So they are not allowed to speak in Hebrew. So, tinuruan silang magsalita ng Aramaic at tinuruan silang magsulat sa Aramaic. So, nung isinulat po niya ang ilang aklat sa Book of Daniel in the language of Aramaic na po. Okay. Ngayon, yung pangatlo, Greek. Ang buong New Testament isinulat po sa Greek language. Now, ang tinutukoy po natin, original manuscript. Saklaw po ng inspiration ang writers at ang writings. Sa writings, under the verbal inspiration, saklaw po nito ang language na ginamitan ng Hebrew, Aramaic, and Greek. So yung language, pangalawa yung B, yung words written in the Hebrew language. Kasi under the verbal inspiration, the language and the words used in that language is part of the verbal inspiration. Not just the language, but the word used in that particular language. Okay? Kasi ang language po'y salita. Pero ang words, anong words ang ginamit sa lingwaheng yan? Under po yan ng verbal inspiration. Okay, so mahalaga
na makita po natin ito. Ngayon, ano pa po yung saklaw ng writings na in-inspired sa original? 2. Plenary. Yan. So yung writings ay kinover po siya ng verbal and plenary inspiration. Under the plenary, ano naman yung sinasaklawan nito? Kinakapos ako. Okay, sa plenary, dito ko na isusulat. Generalize ko na. Message. Yung mensahe na pinararating nito, na isinulat sa lingwaheng Hebreo, Aramaic, and Greek. Kung anong mensahe ang ipinararating nito sa lingwaheng ginamit, inspired po yun. Okay? Ngayon, ano naman yung sinasaklawan ng message? Kasi actually, hindi lang po everything, lahat ng nakasulat sa Bible, history man yan, message man yan, tao man yan, o sino man yang isinulat sa Bible na yan, ang tawag po sa kanila is plenary. Lahat ng parte ng naisulat, mensahe, kung yan ay genealogy, kung yan ay history, kung yan ay lugar, lahat ng yan ay kino-covered po ng message. May nagtanong po sa akin, ito yung maganda. Kung ang Biblia, ang original manuscript, ay matatawag natin salita ng Diyos, bakit mayroong salita si Satanas doon? Yung bang salita ni Satanas ay salita din ba ng Diyos? Well, magandang tanong yan. Para maunawaan natin ang inspiration of the message. Ano yung sinasaklawan nito? Ano yung bagay na in-inspired sa message? Ito po yun. Kasi kung nagsalita si Satanas, salita din ba ng Diyos yung salita mismo ni Satanas? Okay, under the plenary inspiration, under the message, ang in-inspired ng Diyos ay truth. Ano meaning? Lahat ng nakasulat sa Bible, totoo. Okay, na mahalaga po yan. Bakit? Talaga po, nung si Satanas ay magsalita, nung kausap niya si Eva, totoo bang sinabi ng Diyos na huwag mong kakainin ang bunga ng kaalaman ng masama't mabuti? Si Satanas po ang nagsasalitang yun. Ano ang meaning nun? Itinawag natin siyang Word of God. Ang ibig sabihin, truth. Totoo yun. Totoong nagsalita si Satanas. So, under the inspiration of the message, under the plenary inspiration, ang in-inspired po doon yung message na ang meaning ay truth. Yan po yun. Wala na pong iba. Kaya pag sinasabi natin, lahat ng nakasulat sa Biblia, totoo. Sabi nga, naming lahat ng mga pastors, walang nakasulat sa Biblia o walang hula sa Biblia na hindi mangyayari. Why? Kasi truth siya eh. At hindi lang po siya basta-basta truth. Ano po yun? Yung message
na in-inspired under the plenary inspiration, which is truth. Anong truth po siya? Ito po yan. Absolute truth. Yan po ang Bible. Bagamat nagsalita ang mga apostol, sila mismo ang nagsasalita, covered po yan ng message na may katangian, absolute truth. Okay. At yun po yung tinatawag na breath of God. Okay. So, malinaw na yan. Okay. Now, mahalaga na makita natin ito. Kasi minsan, dahil nagkakaroon tayo ng question sa salitang inspiration, na ang meaning breath of God, kailangan magkaroon tayo ng full idea of what does it mean to be called the Word of God. Word of God. Is the Word of God, mga kapatid, need to be written? No. The purpose of putting them into scriptures or writings as preserved is part na po ng preservation yan. Bakit po? Basahin niyo po ang Bible. Nagsasalita sila. Hindi naman sila nagsusulat nagsasalita. Nung si Kristo ay nangangaral sa templo, nagsasalita po siya. And you cannot preserve the words simply by saying it. Yung ilagay sila sa writings, preservation process na po yun. Nung ipinasulat ito ng Diyos at ginawa silang scripture. Okay? Kasi bakit? Kasi lahat po ng isinulat ay yung mga nasaksihan talaga at nadinig ng mga apostol. Yung isinulat nila during nakasama nila ang Panginoong Jesucristo na nagsasalita sa templo, nagsasalita sa tao, yung feeding of the 5,000, kung hindi nyo po isusulat yun, hindi po yun mape-preserve. Kasi maging ang mga witness doon, wala silang kakayanang ikwento yun. So, when God inspired them to put that into writings, that is already a process of preservation. Okay? At under the inspiration, mga kapatid, isinulat po yan sa tatlong lingwahe, Hebreo, Aramaic, and Greek. Okay, ngayon, under the verbal inspiration. So, under the plenary inspiration, yung message ng ipinasulat sa kanila ay inspired. Ang tanong ko lamang ay ito. Inspired ba ang Hebrew independently? Hindi. Kasi mayroon pong Hebrew dictionary. Mayroong mga Hebrew literature. But those writings were not inspired. But they were written in the Hebrew language. So it does not mean that the Hebrew or the Aramaic or the Greek language is inspired separately from the message. No, hindi po. Which in fact, kung mapapansin niyo po, maging ang Biblia ay nagsabi po sa book of Matthew. Let me look for that, okay? Nung sinabi ng Bible, heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Matthew chapter 5, verse 18. Okay, let me read. Para ma-explain ko. Dahil pag hindi nyo po tinignan sa ganitong perspektibo, mga kapatid,
Eh, nakikipag-argue lang tayo, inspired ba o hindi inspired ang translated Bible? Eh, sasabihin natin may mali. Okay, where did you get that idea na may mali? Are you accusing the Bible? If it is indeed may mali, can you still call it the Word of God? Okay, let me look for the yan. Okay, Matthew chapter 5. Let me correct kung tama ako. Yan. For verily I say unto you, till heaven and earth pass, one jot or one tittle shall in no wise pass from the law, till all be fulfilled. So sa Matthew 5:18, dito ko na ilalagay, ang binanggit po, title eh. Part 2 yun ng verbal. Ano po ang title? Double L yun, ano? Tama ba? Okay. Ano po ang title? Yung period po ng letter I, title yan. Ang tama po, I think, ang mga punctuation, title yan. Halimbawa, tulad ng comma, title po yan. Bakit po, Pastor, napakahalaga na maging ang title hindi dapat galawin? Sabi ko nga sa inyo kanina, hitting two birds in one stone. Ano ba ang pinoprotektahan ng language? Bakit bawal galawin? Pag nagsulat po kayo ng Hebrew words, marami po siyang period. Ang mga period po na nakasulat doon, title ang tawag doon. Pag nagkulang po kayo ng period doon sa Hebrew word, nagbabago po ang message. At dahil diyan, ang pinoprotektahan po ng language, ang message. Litika. Ang pinakamahalaga sa original ay yung mensahe na gustong iparating ng Diyos. So, nung in-inspired ng Diyos ang writer, sa Job 32 verse 8, at in-inspired po niya yung language, which is the Hebrew, Aramaic, and Greek, hindi po yan pwedeng ihiwalay sa mensahe. Kasi, bakit? Halimbawa, yung Greek language, yung John 1:1, halimbawa na lang sa John 1:1, pag pinakinggan niyo po ang John 1:1, in arche and elogos, prostontion and elogos, kai ologos and elogos. Greek word po yun, Greek language po yun. Ang question, yung bang salitang arche, ng salitang beginning ng Greek, inspired po ba yun? Hindi. Pastor, bakit po? Kasi hindi mo pwedeng ihiwalay ang Greek sa message. Kung ang Greek language ay hindi niya kinikerry yung message na ipinasulat ng Diyos, hindi po siya pwede maging inspired. Kung ang word na arche, hindi po yan inspired. Kasi makikita nyo rin po yan sa Greek literature. Makikita nyo rin po yan sa Greek dictionary. It does not mean dahil nakasulat sa Greek, inspired ang Greek. Hindi po. Kinikerry lamang ng language yung message na pinapadala. So yung number one pinoprotektahan po ng inspiration o the verbal inspiration ng original manuscript is the message. Bakit po?
Because the message carry the absolute truth. Hindi lahat ng nakasulat sa Hebreo truth. Hindi lahat ng nakasulat sa Aramaic truth. Hindi lahat ng nakasulat sa Greek truth. Bakit? Kasi that is the language of the unsaved also. Alam niyo ba ang Greek and ang Arabic language, ang language po ay part po sila ng mga Gentiles. Pero naipasulat sa lingwahe po nila sa Aramaic ang parte ng Biblia sa Lumang Tipan. So, you need to understand that the paramount concern why wag kang gagalaw ng title is the message. Now, tandaan niyo po yan. It is the message. The inspiration of the absolute truth. When you speak of the Bible, when you speak of the message, you are referring to the absolute truth. Kaya yan po yung pinopossess ng Word of God. It is the absolute truth. Totoo lahat ng nakasulat sa Bible. So the inspiration of the writer, the inspiration of the writings, carry the inspiration of the message. So mahalaga yung verbal and plenary. Ngayon, para makumpleto at ma-inspired ang Greek ng John 1:1, kailangan kompletohin mo yung message. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And because, bakit ko laging ginagamit ang John 1:1? Kasi dyan nyo po makikita yung origin. Kaya tinawag ang Bible na breath of God kasi eternal po siya. Eternal po ang Word of God. Breath niya nga po yan eh. Kapag may lumabas sa bibig niya, totoo yan. Absolute truth yan, mga kapatid. So, gusto kong i-stick sa mind nyo yung message. Yan po ang paramount concern. Why God protect the language and choose the holy men to put in writings the absolute truth of God. Yan. Okay. So ngayon, nakita na po natin mga kapatid. Ito po ang kinikerry ng inspiration ng original manuscript. At ang sabi ko sa inyo, nung ipinasulat ng Diyos ito, preservation na po yun. Bakit? Kasi sa ganyang paraan lang para ma-preserve siya from generation to generation. Dahil kung yan ay hindi niya ipasusulat, wala na pong makakaalala niyan. Kung patay na po ba si Moses, kung patay na po ba yung mga nagsulat ng Pentateuch, kung patay na po ba ang nagsulat ng Book of Old Testament, sino pang makakaalala sa atin kung ano yung mga nangyari? Yung kwento nila nung sila naglakbay sa disyerto. So, when God put those into writings, that is already a preservation process. Okay? Now, that is the first preservation. Tapos, copying. Yung kinokopya nila. Dahil siyempre, naluluma yung animal skin. Pag yan ay naluma at nabulok, hindi mo mapipreserve ang nakasulat. So, the copying or the faithful copying of the manuscript is already part of the process of preservation. But again, you always go back why it is being preserved. Not the language. Okay? Not the writers. Because when they copy the original, they don't become the writer. They become the copier.
but they will remain inspired. Ulitin ko. Hindi na po yan ang nagsulat eh. Ang nagsulat po ng original, inspired. Pero nung kinapi po yan, halimbawa, matagal nang patay si Moses. Namatay po siya sa disyerto, inilibing siya ng Diyos. Pero bakit na-preserve, mga kapatid, yung Book of Genesis? Bakit na-preserve ang Book of Exodus? Nung kinakapi po ba yan dahil nabubulok na yung skin of animals? Okay? Yung bang nagkakapi, inspired, hindi po. Ang trabaho niya lang, i-preserve yung letters, i-preserve yung manuscript para sa mga next generation. But the person who copied that manuscript is no longer inspired. It was Moses who wrote. Mga kapatid, the first 5 books of the Bible, at yun yung inspired. But since it has been copied, the same copy is still inspired. Okay. Kasi part pa siya ng preservation. Tandaan niyo po yun, ha? Ngayon, aalis na po ako dito para wag po tayong maligaw. Mahalaga, tatandaan niyo po, wala pong pinakamahalaga diyan kundi ang message. Dapat manatili po yung unchanged, uncorrupted. Why? Because the language, the writers, even the copier preserves the message. Okay, ngayon, alis tayo dito. Okay, di ko alam kung ang pinag-uusapan po natin, original, mga kapatid, ha? We are talking of the original manuscript. Okay, review ko nga para itong mga nakikinig, magkaintindihan tayo. Pag tinukoy po natin inspiration of the Bible, we are referring to the original. And that original manuscript, mga kapatid, ang scope ng kanyang inspiration, yung writer, Job 32 verse 8, at 2 Peter chapter 1 verse 20 and 21. Ngayon, another thing is the writing, 2 Timothy 3:16. All scriptures is given by the inspiration of God. Bakit po? Kasi ipinasulat. Pero yung isinulat nila, yung kanilang nadinig, mga kapatid, na nung itinuturo ng Panginoong Jesucristo, part na po yan ng preservation para makarating sa atin yung mensahe at yung mga nangyari. Okay. Ngayon, under the writings, cover niya ng verbal, inspiration. Yung language, which is Hebrew, Aramaic, and Greek. At yung writings, cover po niya ng plenary. And sa plenary, all. Ang meaning po ng plenary means complete. Kapatid, yung meaning ng plenary, absolute, complete. So yun po yung meaning. Pag sinabi natin complete, lahat-lahat patungkol sa message, inspired po yan. Ngayon, at ano po yung naroroon sa message na dapat hindi magbago? Bawal na akong baliktarin eh. Bawal siyang, kasi instruction ang ginamit ng Bible eh. 2 Timothy 3:16. Ang sabi ng 2 Timothy 3:16, mga kapatid, ay, let me look, ha. And is profitable for doctrine, reproof, ano pa ba? Correction, and instruction in righteousness. Yan po yung sabi ng Bible eh. Instruction in righteousness. Ang ginamit po na Greek word doon sa 2 Timothy 3:16 sa term na instruction ay paideia. Okay? Which mean systematic instruction. Kapag sinabi natin systematic instruction, huwag mong pagbabalik-balik na rin. Napakahalaga po nun. Kung ano yung isinulat, huwag mong babaguhin.
pag sinabi ng Bible, believe in the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Hindi mo pwedeng sabihin, be saved and before you believe. Bawal po yun. Kasi magkaiba po meaning nun. Ang pinoprotektahan po sa Bible ay ang absolute truth. At ang absolute truth, nandoon po yan sa message. Okay? O, tandaan niyo po yan. Tandaan niyo po yan. Andun yan sa words. Andun yan sa... Okay, now ngayon, buburahin ko na muna ito. Burahin ko na ito. Mahalaga po kasi na makita natin yan. Hindi natin basta-basta aakusahan at sa hindi naman inspired. Okay, tingnan natin. Wala, hirap naman tayong magsalita na lamang at magyayabang na laang. At dito, sasagutin ko yung kay, ano to? De Brando Bobier. Tinanong pa niya ako eh. Kasi siya po ay artist. Nakita ko eh. Tinanong ko, sir, artist po pala kayo. Sabi niya, yan ang gift ko. Ikaw, ano gift mo? Eh, sabi ko, wala po. Malibang bigyan mo ako ng gift. Talents niya raw po yun maging artist. Eh, ako ay walang talent. Ano po? No. Isa sa talent niya siguro yung maging artist. Okay, so... mahirap kasing mag-claim na may talent tayo eh. Tapos wala naman, ano? So... ayun po, kung makikonsider nilang talent yung nasa akin, pero tinanong niya, ikaw, ano talent mo? Inakusahan pa ako, tamad ka kasing mag-aral ng theology eh. Ano, puro ka kasi, ano yun? Nood ng TV eh. Natutuwa pa ako kay De Brando Bobier. Kasi bakit? Parang na, sana nga po, mamaya yung mga argumento niya para sa patunay na hindi inspired ng Bible. Okay? Sa ngayon, sasagutin ko muna. Okay, original manuscript. Kita ba to? Okay? Original manuscript. Ito na yung diniscuss natin. Okay? Part na po ng preservation niya. But ganun pa man, napasok tayo sa preservation. Now, lahat po tayo, wala namang taong nagsasabing hindi preserved. Okay? The Bible will ipipreserve po talaga ng Diyos ang kanyang salita. Ang question na lamang, bago mo tayo dumako sa anumang pagtingin, paniniwala, i-define po muna natin ang preservation. Tingnan po muna natin, ano ba ito? Paano ko i-apply ang term na preservation sa Bible? Okay? Ang salitang preserve, ang meaning, yung salitang preserve. Tama, no? Nagtutuling ako sa laki ng sulat eh. Okay. Ang meaning ay eto. To maintain something. To maintain something in its original existing or safe
condition. Okay, so nakita na natin. Para ma-apply natin yung meaning. Okay, Pastor, preserve po ang Bible. Okay, sige, we use the term preserve or preservation. Tanggap natin na preserve ang Bible natin, ang translated Bible. Ang question ko lamang, ano ba yung meaning ng preserve? Ano ba yung... Tingnan mo ang sagot ni Bouvier, ni Debrando Bouvier. May nakalagay na dalawa, hindi ka lang kung ayon o Debrando Bouvier or Debrando Bouvier II. Hindi ko alam. Ang binigay po ng definition ni Debrando Bouvier to prove na hindi daw po inspired ang translation. Sabi niya, eto, doon sa comment niya ha, mula sa The Inspiration and Canon of the New Testament, 1881. Sabi niya, preservation applies to autographic truth, recoverable in manuscript, not a single version. Ulitin ko. Ang ginamit niyang term, recoverable o autographic truth. Ha? Ilagay natin para makita natin. Sabi niya, reservation applies to autographic truth. Kinuha niya daw po ito sa The Inspiration and Canon of the New Testament, 1881. At yung pinipreserve daw ay yung orthographic truth. When you speak of the orthographic truth, you are simply referring to the message of what is written in the manuscript. Liting ka. So, nung sinabi niya na applies to autographic truth recoverable in manuscript. So, ano po yung autographic truth? The message. Yung mensahe na nakasulat doon. Okay? Pinipreserve. Kasi bakit? Eh kung iba na yung nakasulat, let's say, binago mo yung nakasulat, ano po ang na-maintain? Something in its original. Dapat, para ma-apply ang preservation, mayroon sa original manuscript na mape-preserve tayo. Kasi kung wala ho tayong nape-preserve, eh iba na po yan, hindi na po yan Bible. So the first question is, ano ang pinipreserve natin sa manuscript? Okay, dalawa po ang binanggit ko kanina. Copying, number 1. The copying is part of the preservation. Sa makatuwid, dahil nabubulok na yung kanyang leather, kailangan mo nang kopyahin siya uli. Tama po yun. May mga flaws ang mga copiers. Una, sa dami nga naman ang pagkakopy. But those flaws does not affect the orthographic truth or the message, which is called what? Absolute. The absolute truth, which is the paramount concern in the original manuscript. Why? Because
The Bible is absolute truth. Okay. Ngayon. So, tama. So, hindi po pala, ako hindi ko alam kung si Sir Bobier, naintindihan niya yung binabasa niya, o na-apply niya sa actuality. Kasi, nung ikinoment niyo po ito, copy-paste eh. Siguro nag-research. Tapos, copy-paste. Ito yung preservation applies to autographic truth. But you have to define what autographic truth you are referring to. But you are referring to recoverable in manuscript. Ang question, complete ba ang Bible natin ngayon? Well, what if may nakita pa silang ibang Bible o ibang book in the Bible? Well, kailangan natin kailangan pag-aralan yon at mapatunayan kasi marami pong mga aklat such as the apocryphal book na later on napatunayan that they are not part of the Word of God. Which before, tinanggap sila. Halimbawa, Book of Jonah. The Book of Jonah was first denied as part of the inspired Word of God. But later on, they accept the Book of Jonah to be inspired Word of God. Ang ibig lang sabihin, hindi sapat na pag may na-discover ka, basta-basta mo na lang isasama, hindi ho pwede yung gano'n. Walang edge yung auto. Yang? Walang edge po yung autographic. Sa AUT. Okay, sorry. Yan. AUT. Yan. Autographic truth. Okay, so ngayon, maliwanag po na ang nape-preserve po yung autographic truth. Sabi niya, ayon pa sa kanyang comment ni Debrando Bobier, artist po yan, magaling po mag-drawing yan. Nahihiya nga ako kasi sinabi niya, talents ko yan. Ikaw, ano talents mo? Sabi ko, inahanap ko pa nga rin po yung talents ko kung ano eh. Sana meron din, hayaan mo, sana ma-discover ko din yung talents ko, Sir Bobier. Sabi niya, grammar, BDAG, Kettle, TDNT on Logos, Rima. Preservation of content, not copy. Yan. I don't know what does he mean by that. But, what is being preserved of the manuscript is what? Content. Ito daw yung nape-preserve, sabi ni Bobier. At dahil content, hindi inspired sa preservation. Kung yung content na nakasulat yan, iiba yan, hindi inspired yan. Well, ano ba ang sinasabi sa content? Ano po ba yung content? Yung kabuuan po ng content, ano po yun? Message. Kaya nga siya manuscript. Yun yung pinipreserve, yung mensaheng nilalaman nito. Dahil yung mensahe, yan po ay covered ng absolute truth. That is the content. In the original, being preserved. Yung po kaya sinasabi ko to maintain something in its original. Yung content, pinipreserve po yan from the original manuscript. Ano po yung content? Message. Ano po yung nilalaman ng message? Absolute truth. Yan po yung truth. Kaya nga ang Bible is absolute truth. Okay, at yun yung content. Pinipreserve yun. Okay, ngayon, maganda naman yung sinabi niya. Tapos, inargue pa niya on the basis of preface ng KJV. Sabi niya, eto ang sabi ng preface sa KJV.
1611, sabi ni Debrando Bouvier. Kasi nangako po ako, sasagutin ko siya, kaya lang, wala akong time mag-type pasensya na Sabi ko, matuturo naman ako, isasama ko na. Hindi naman ako security guard na maraming oras, ako po'y busy tao. Hindi naman ako talented na katulad niya. Ako na may naghahanap pa ng talent ko. Pero kung may pagkakataon, pinipilit ko po. Sir Bouvier, eto ang sabi niya, hindi inspired. Sabi lang kay JB, 1611, we are but men, not God's secretaries. And because naka-stipulate yan sa KGB, sabi niya, hindi inspired yan. Now listen, tama po yung sinabi sa preface ng KGB. We are not God's secretaries. Bakit? Yung mga nagsulat o nag-translate, ang tawag po sa kanila ay translator. Hindi sila ang nagsulat. Kasi kung sila ay secretaries of God, papasok po yan sa dictation theory. Yung inspiration, magiging dictation theory. Idinidikta ng Diyos sa Holy Men of God, isinusulat nila. Kaya ang tawag sa kanila, secretaries. Yung pagiging secretaries, yan po ay under po yan ng dictation theory of the inspiration. Ang mga King James translator are not secretaries. Sila po ay translator. At ano po yung ginawa nila sa salitang translator? Faithful translation. Bobiera, Sir Bobiera, nadidinig mo ba? Faithful translation. So when the King James Version translator does not claim to be a secretary, because there are people who believe in the dictation theory of inspiration, and they are simply saying, hindi kami binigyan ng bagong wisdom to write, but rather we have given the knowledge to translate in a faithful translation. Ano po yung mini-maintain ng faithful translation? Orthographic truth. Yan po yung number one rule na dapat mini-maintain ng translator. Ano po yun? Orthographic truth. Na ikaw na mismo ang nagsabi, Sir Bouvier, na ang preservation applies to orthographic truth, recoverable in manuscript. At tama ka, because the orthographic truth, and that is the exact message from the original, contains the absolute truth, at ikaw ang nagsabi, which maintained, sabi ng preserve something to its original, and until now, mga kapatid, the message of the translated Bible that includes the King James Version, ikaw na rin ang nagsabi, mga kapatid, eto yung sinabi mo. Preservation defined, God preserves His Word in the language of revelation. Hebrew, Aramaic, Greek. Tandaan mo ha, God preserved His Word in the language of revelation, Hebrew, Aramaic, Greek, and across faithful copies version. So, inabit mo na, nung nagka-copy, hindi po inspired yun. Yung inspired po, writer. So, the copy, yung nag-copy, hindi inspired yun. But since same language, different materials, dahil ibang skin po yun, sabi niya, not a singular vernacular translation. Not a singular vernacular translation. Again, sabi mo, yung orthographic truth is being preserved. And that is written in the original manuscript. Okay, so ngayon, ito pa ha, sabi niya, 1611,
Translations, disclaimer. Inspiration, admitted fallibility. Preface, imperfections remain. Tyndale, Geneva, Bishops. Kapatid, even the copying of the writings in the Old Testament contain flaws. But you accept their inspiration. Again, yung salitang flaws, imperfection, does not affect the message. Even the copying of the original, written in the original language, copied ng mga copier, lahat po, maging ang pagkakopy nila, hindi po sila perfect. Contains imperfection. And that imperfection does not affect the message. That imperfection does not affect the absolute truth. Now, kaya sinasagot ko po, unti-unti yung kanyang mga okay, ayan. Tingnan natin. Not too much on this. Kasi yung isa pa, yung kanyang mali po ito, merong third option. Actually, natawa ako doon. Alam niyo yung confidence siyang magsalita, binanggit ko na yung exclusive or. So, kinwestiyon ko sa absolute po ba na para siya maging Word of God, ang original, dapat inspired. Pag sinabi mong yes, mga kapatid, so, what does it mean? Kailangan ba written siya in Hebrew? Kailangan ba written siya in Greek? So, sa makatuwid, ang inspiration nasa language. No, ang inspiration nasa message. Because even the Hebrew language does not contain that exact message God wants to reveal to mankind. It cannot be claimed any inspiration. So, the absoluteness that it should be written in the Greek, Hebrew, and Aramaic, no. It must be exact in message, regardless in what language it is written. Okay? Because naroon po ang inspiration, na doon yung breath, na doon sa absolute truth. Yun po yung meaning nun. Okay, tingnan po natin. Kasi sabi nila, kailangan nakasulat sa Hebrew, nakasulat sa Greek. No! Because the word arche cannot be inspired unless it contains the complete message of the absolute truth. Nung sinabi ho yan in arche, any logos, proskontion, any logos, kayo logos, any logos, that is written in Greek. So pag sinabi ko ba, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, that is written in English. Ibig sabihin ba yan, magkaiba ang sinabi kong katotohanan? Same. Same truth. Same absolute truth. So it is not the language. It is the truth that is being protected in the Bible. So if you maintain the language, kailangan sa Greek, mga kapatid, you are simply telling me that even the Greek manuscript that does not contain the absolute truth message can also be inspired because you are referring to the language. You are referring to what's spoken language. But mga kapatid, the paramount concern of the absolute truth is in the message. That is what you call the truth. Not the language. The language does not contain the truth. Nor the materials being used does not contain the truth. Nor the person who wrote the original does not contain the truth. Mga kapatid, why? Because they are person. Ang sabi ng Bible, holy men. Yung isinulat nila na katotohanan, yun ang pinoprotektahan ng buong Biblia. Yun yung part na inspired. Okay, puntahan po natin. Ngayon, okay, preserve to maintain something in its original form. And that original is the truth, known as the absolute truth, which is the preservation of the message, because the very message of the original is inspired and must be protected. No matter what language you put that message, the message will always remain the absolute truth of God. Okay, ngayon,
Okay, buburahin ko na to. Preservation. And then, translation. Okay. Original, preserve, translate. Now, tandaan niyo po, when you speak of translation, ang original nakasulat sa Hebrew. 2 Aramaic. 3 Greek. Under the preservation, dalawa. 1 copying. Even the copying has imperfection. Okay? Why? Because of the voluminous content that they have to copy. Okay? Number 2, translation. Pastor, bakit po part ng preservation ang translation? Yes. Why? Because what you preserve in translation is the message. Yung message must be maintained from the original. Kaya ang tawag po diyan, faithful translation. Lagyan natin. Faithful translation. Okay. So, kung ang sa copying, pinipreserve yung copy. Ang tawag dyan, faithful copying. Sa translation, pinipreserve ang message. Ang tawag dyan, faithful translation. Why? Bakit kailangan ma-preserve ang message? Ang message, ang mini-maintain from the original. Kaya tama ang salitang preserve. To maintain something in its original. So, in order to preserve something in its original, the translation as part of the preservation, it must keep the message exact. Ngayon, bakit mahalaga? Because the message is the absolute truth. Mga kapatid, ito yung tinatawag na inspiration of the plenary. Ano ang meaning ng plenary? Complete. Saglit, Tingnan to, Tatype ko lang, Ang meaning, plenary is an adjective that means full, complete, or absolute. Kaya nga po, inspired siya Plenary, kasi pag inalis niyo po ang inspiration sa translation, you are simply saying na yung message is no longer the same.
from the original. Let me repeat that. Sir Bobier, pag inalis nyo po ang inspiration sa translation, yung message, you are simply saying it's not the same message from the original. If it is not the same message from the original, it's no longer the Word of God. It's no longer the Bible. It's no longer trustworthy. Why? It does not carry the qualification of being absolute. Yun po yung meaning nun. So, ang translation po must be faithful translation so that it can maintain the preservation. What is being preserved from the original written in Hebrew, Aramaic, and Greek, mga kapatid, is the message which is the absolute truth of God. Because that is inspired from the very beginning. It was given to the holy men of God, and they were allowed to put that into writings. Now, yung original, kineri po niya ang verbal. Nawala po ang verbal sa translation. Kasi sa verbal, kino-covered po niya ang language. Kino-covered po niya ang exact word na ginamit. Kaya bawal pong galawin ang title. Pero again, in order to preserve the inspiration of the original, the plenary inspiration must be kept and maintained in the translation in order for that to be called preserved. Maliwanag po yan. Because kung hindi ho mamimaintain ang message, hindi nyo ho matatawag na preserve yan. Tinanong ko yung isang pastor Sir Bobier. Sabi ko, Pastor, bakit mo hindi inspired sa inyo ang King James? Sabi niya, may mali Yan din po yung argument niya Pwede mo bang sabihin, inspired may mali? Pag sinabi niyo na po yan, huwag niyo na rin tawagin Word of God kasi ang Word of God is perfect. Sinabi mo may mali, so you're no longer allowed to call it the Bible. Once you call it the Word of God, either sabihin mong perfect o sabihin mong walang mali. Ano mo yung perfect? Yung message, perfect. Inspired yun Kaya nga, breath of God yun Regardless what language you put that, as long as it's exact in the message, it's still the power of God unto salvation. Okay, so ngayon, tinanong ko siya, kung hindi inspired, ano na preserve? Tinanong ko, basta ano na preserve? Sabi niya, ang truth. O, kita mo na. Ano ba ang truth? John 17:17. Na-preserve ang truth, pero hindi inspired. Tanong ko, naiintindihan niyo po ba yung sinasabi mo? Na-preserve ang orthographic truth, pero hindi inspired. Hindi ho siya pwede maging absolute truth until inspired siya. Let me say that. Hindi pwedeng maging absolute truth until inspired siya. Tignan nyo ang sinabi ng John 17. Verse 17. Sanctify them through thy truth. Thy word is truth. Anong sabi? John 17:17. Thy word is truth. Dapat ba sa Hebrew nakasulat yon para maging truth? Dapat ba sa Greek nakasulat yon para maging truth? Dapat ba nakasulat po yun sa Aramaic para maging truth? Why you always tell me na dapat nakasulat sa Hebrew, Greek, and Aramaic? Kapatid,
ang inspiration of the language, or the verbal inspiration of the original manuscript, in order for that inspiration verbally to be carried by the original, it must contain the truth from God. Because if it does not contain the truth from God, it cannot claim any inspiration. It is the truth that is inspired, regardless what language you put that. No matter what word, how you put that into writings. Nilagay mo sa Inchik yan, nilagay mo sa Hapon yan, nilagay mo sa Bisaya yan, nilagay mo sa Tagalog yan, as long as it is the truth. Inspired po yan. Because it is the message na gustong iparating ng Diyos sa tao. Nung sinabi ng Bible, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved in thine house. Sabihin mo sa Greek yan, sabihin mo sa Hebrew yan, sabihin mo sa Aramaic yan, sabihin mo sa Tagalog yan, sabihin mo sa Inchik yan. Ang sabi ng Bible, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation. And listen to me, the power of the word, it is an absolute truth. It is John 17:17. It is plenary inspired that once you believe on the Lord Jesus Christ, it is 100% true. Thou shalt be saved. That's the meaning of the word plenary inspired. It is protected in the preservation. Well, sabi sa akin ni Sir Bobbier, tamad ka kasi mag-aral ng Bobbier. Ano po kayo? Copy-paste po kayo. Ito po hindi copy-paste. Sulat ko yan sa librong isinulat ko. Sa aklat na isinulat ko. Ano po? Tanong niya sa akin, ikaw, ano talents mo? Siguro i-research po ako ng kaunti. Baka sakali na may malamang kayo. Ano po? Kasi mahirap naman na maaga tayong nagyayabang. Ano? Pero ganun pa man, salamat na rin sa ating interaction doon sa questioning. Ano po? At, well, ganun pa man mga kapatid, sana, ngayon, Pastor, napakahalaga po ba yung truth? Yes. Kaya po, eto bawal pong pagbalik-baliktarin ang Bible. Kasi hindi ho pwedeng magbago ang message. Kaya ang tinatanong ko lagi, yung bang regeneration precedes faith na kasulat sa Bible or assumption, kung ang sabi ng Bible, instruction in righteousness, basahin niyo ang 2 Timothy 3:16. For doctrine, profitable for doctrine, for reproof, for correction, and instruction in righteousness. Yung salita pong instruction diyan, sa Greek word yung salitang instruction, ang ginamit po mga kapatid is paideia, na ang meaning ay translate more closely to discipline, training, or child rearing. It emphasizes molding and discipline character through education, correction and training in righteousness. But when you speak of all those instruction, you are now referring to a systematic, chronological arrangement of instruction. Kung isinulat na po diyan, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved, bawal na po siyang ibaliktad. Kung babaliktarin mo yan, gagamit po kayo ng logical oversion. Binaliktad mo, pero same yung message na ibinigay mo. Kasi bakit? Kung ano po yung nakasulat, protected po yun ng absolute truth. Pag binaliktad mo yan at nagbago ang meaning, hindi na po yan absolute truth. Ang tawag po dyan sa ginawa nyo, corrupted. Kinurap nyo ang Bible. Yung halimbawa, maliwanag sa book of Genesis. Nung magkasala si Adan, nagalit ang Diyos. Yun, dapat tatalakayin ko yun, yung perfect emotion of God. Kasi nobody deal with the perfect emotion of God. When the Bible said God is omniscient and God is omnipresent, we are now referring also to the perfect emotion. Lahat ba ng emotion na nakasulat sa Bible when it comes to God's perfect? Tingnan nyo, pag sinabi ko bang kagustuhan ng Diyos na magkasala si Adan,
Hindi ba pag sinabi kang gustuhan ng Diyos, natutuwa ang Diyos? Pero ang revelation ng Bible, nagalit ang Diyos. And that emotion was so perfect that God hates sin so much. So what gives you the courage, the audacity, na sabihin mo gusto ng Diyos na magkasala si Adan? Now that is corrupted doctrine. Under the inspiration, dapat truth, absolute. Hindi yung absolute yung truth na yan. Corrupted truth po yan. Kinurap niyo yung truth. Because ang sabi ng Bible, nagalit ang Diyos na magkasala si Adan. And that emotion was so perfect. And that hatred was so perfect. Mga kapatid, why? Because God's emotion is perfect. Not just His knowledge, not just His presence. Because both the knowledge and His presence carries that emotion. Kaya siguro tatalakayin ko yan sa susunod na pag-aaral. But anyway, so hopefully na-i-discuss ko po lahat. Ngayon, from preservation to translation. So, ang translation pala part ng preservation? Yes po. Kaya lahat ng pastor nagsasabi, preserve ang Bible natin ngayon. Lagi kong tinatanong, ano po yung preserve? Sabi niya, yung truth. Ano ba ang truth? Yung message ng Bible. Kung ang truth ba ay na-preserve at yung po ba yung message? Yung message po ba na translated ay same po ba sa message ng original? Yes. Yung plenary inspiration ba ng original includes the exact message? Yes. Now, if I will put that in different language, as long as it is exact in message, it will carry the same plenary inspiration? Yes, kaya nga absolute and perfect eh. It is not the language, it is the message. Yan yung sabi ng Bible. Okay, mga kapatid. Okay, hope, Sir Bobier, marami ka. Okay, halos nasagot ko naman lahat eh. Hindi ko lang alam kung naintindihan. Siguro dahil hindi mo nakikita ito, kaya ganito yung mga nagiging paliwanag mo. But anyway, mga kapatid, maliwanag po na ang translation part po ng preservation. At ang preservation po ng translation ay yung message. Yan po yung truth. At yan po yung absolute truth. At yung message, part po siya ng plenary inspiration. Ang language, part po siya ng verbal inspiration. Mga kapatid, ang words na ginamit in the original language, part po siya ng verbal inspiration. But the plenary, ang original ay plenary inspired, which is the message. But the message of the original, of the translation must be exact in order to carry the absolute truth at part po yan ng plenary inspiration. So my question is the King James Bible inspired? As long as it is faithfully translated, carry the exact message of the original, it will be preserved, the plenary inspiration from that translated Bible. Okay? So, maliwanag po yan, ha? Okay, so, medyo, honestly, kahapon pa siraan tiyan ko, pero salamat, uminom ako ng gamot, di ako sinumpong ngayon. Kung may tanong pa po, mga kapatid, pwede ho kayo mag-comment. Ano po, sinagot ko lang si Dibrando Bobier II. Galit na galit po sa Baptist, no? Tawag sa mga Baptist, Baptist. Sabi niya, eto sa mga argumento ko, ano pong maisasagot mo? Sabi ko, okay. Tingnan natin. Okay, kung may tanong pa po, please, magtanong. Paki-comment, mag-comment po kayo. Kung mayroon kayong hindi naintindihan sa paliwanag ko, mga kapatid, yung mga nagsasabi preserve ang Bible, gusto kong malaman. Kung sinabi niyo preserve pero hindi inspired, ano po yung na-preserve? Pag sinabi niyo pong truth, isa lang po ang truth ng nasa Bible natin, message. At under po yan ang plenary inspiration of the original. Kaya nga, complete, absolute, full, yun ang meaning ng plenary. Lahat-lahat diyan. Kinikerry pa ho yan from the original. Okay? So, manalangin muna tayo mga kapatid. Dalangin ko na sana'y nakatulong. Okay, let's pray. Panginoon, maraming salamat po. Muli, binigyan mo ako ng chance na makapagturo.
Wala akong intensyon na makasakit ng damdamin. Bagkus itama, lahat naman kami nagkakamali, lahat kami, Panginoon, ay nangangailangan pa ng talino para makaunawa. So dapat maging open po kami, bukas ang puso't isip. Kapag nakita po namin na may punto naman, dapat din namin paghuli-hulayan. Salamat po ng marami. Basbasan mo ang oras at mga napag-aralan. Sa pangalan po ni Jesus, Amen. And amen. Thank you so much. Bye-bye. Bye-bye.